Magandang hapon ulit, Grade 8 class. Ako si Ginoong Wilbert Gonzales Bendijo, ang inyong guro sa Filipino. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napaka-sentimental pero makabuluhang bahagi ng Florante at Laura. Ang Kabanata 8 na pinamagatang O Pagsintang Labis. Handa na ba kayo sa mga hugot ng Makata? Pero higit pa sa hugot, aalamin natin kung paano ipinakita ni Balagtas ang epekto ng labis na pag-ibig sa buhay ng isang tao. Let's go deeper than kilig. Let's go values, wisdom, and character. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Flashback muna tayo, class. Naalala niyo pa ba si Florante sa Kabanata 7? Yung panaghoy niya na, "Halina, Laura." Grabe kung hugot lang din naman ang labanan. Panalo na siya, right? Pero higit sa drama, naroon yung tunay na damdamin ng isang taong nawalan, naghahanap, at umaasa. Ngayon isipin ninyo, class, ikaw si Florante. Nasa gitna ka ng gubat, walang kasiguraduhan kung may bukas pa. Pero ang nasa puso mo, si Laura pa rin. Ano kaya ang mararamdaman mo sa ganong sitwasyon? Sige nga, anong mga comments ninyo? What's your feelings, class? Anong emosyon ang papasok sa'yo kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Florante? Let's connect this with your own stories dahil minsan ang mga panitikan or literature, buhay din yan. Dumako tayo sa ating activity sa Aralin 8. So, maaari pong pakiscan na lamang po ng ating QR code at madedirekta po kayo sa isang activity or photos na maglalarawan ng ating aralin ngayong araw. Bago tayo tumuloy sa kabanata, may konting field test muna tayo. Tingnan nyo ang dalawang larawan sa screen or doon sa QR code na ibinigay ni Sir nung una. Ang isa ay pusong naglalagablab, ang isa naman ay pusong durog. Ngayon, tanong ko sa inyo, alin kaya sa dalawang ito ang mas accurate na status ng puso ni Florante sa Kabanata 8? Yung naglalagablab ba dahil sa tindi ng pagmamahal? O yung durog dahil sa sakit at kawalan ng pag-asa? Sagutin po ito ang ating activity. Importante ito kasi dito natin uugatin ang emosyon, dahilan at buhay na lessons ng Kabanata 8. Tandaan, pag pinakinggan mo ang puso ng isang karakter, mas maiintindihan mo ang kwento ng kanyang kaluluwa. Class, simula na ng ating paglalakbay sa Kabanata 8. Tandaan po natin, ang bawat damdamin ay may pinanggagalingan at may kwentong kailangang unawain. Ngayong kabanata na pinamagatang O Pagsintang Labis, sisilipin natin ang puso ni Florante. Hindi lang siya basta umiibig. Umiibig siya sa gitna ng panganib, takot at pagkabigo. Isang tanong ang gusto kong bitbitin ninyo habang nagbabasa tayo. Ang pag-ibig ba ay nagbibigay lakas o nagpapahina sa isang tao? Minsan ba naging inspirasyon mo ang pag-ibig? O ito rin ba ang dahilan kung bakit ka napapagod o nasasaktan? So class, ready na ba kayo? Let's dive in, not just into the text,
but into the heart of the character. Handa na ba kayo, class? So kanina sa activity natin, nakita ninyo yung mga idea, ano? So iba talaga pag may mga pinanghuhugutan kayo. Ngayon, gusto kong marinig ang hula ninyo. Sa tingin ninyo, ano kaya ang magiging paksa natin sa lessons today? Opo, so tama kaya ang Kabanata 8 o Pagsintang Labis ang ating magiging sentro ng talakayan ngayon. Pero hindi lang ito basta tungkol sa pag-ibig. Susuriin din natin ang lalim ng damdamin ito at paano ito kayang magbago ng isang tao para sa ikabubuti o ikasasakit. Okay, class, paalala muna bago tayo rumampa sa gitna ng gubat ng damdamin ni Florante. So, handa na ba ang lahat? Ngayong lessons, hindi lang tayo makikinig, makikiramdam din tayo. So, dahil usapang pag-ibig ito, pero hindi basta kilig-kilig lang. Sa bawat pighati, meron tayong matututunang aral sa buhay. So, open your mind and most of all, open your heart. Dahil minsan, ang aralin ay hindi lang sa libro, kundi sa damdamin din. So let's begin. Ito po ang ating buod, sa kabanatang ito, abstraction. Paki-scan na lamang po ng QR code at madidirekta po kayo sa video. So panuurin po ng mabuti ang ating buod. Pero bago tayo sumabak sa mismong teksto ng Kabanata 8, manunood muna tayo ng isang video. Hindi lang ito basta pakilig, ito ay pa-real talk din. So habang nanonood kayo, huwag kalimutang maglista ng inyong mga obserbasyon. Anong mga damdamin ang napansin ninyo? Paano ipinakita ng karakter ang epekto ng labis na pag-ibig sa kanyang isipan, kilos o desisyon? At higit sa lahat, tanungin ang sarili, may Florante ba sa puso ko? Kaya ready your notes, open your mind, and let the story speak to your heart. Class, heads up muna tayo pagkatapos ng video at ng ating talakayan. Yes, may pa-quiz po si Sir Will. So, but don't worry, hindi po ito para ma-stress kayo. Pang-check lamang po ito kung talagang maintindihan natin ang puso o mga aral sa kabanatang ito. So, tandaan nyo kailangan nating maalala ang mga nilalaman ng video, ang mahalagang pangyayari sa Kabanata 8, at lalo na ang mga damdaming pinakawalan ni Florante. Kaya habang nanonood at nakikinig, sulitin ang bawat sandali. Seryoso, pero enjoy the feels. Ready na ba kayo? So let's go po, panoorin natin ang video. Ngayon, saglit tayong huminga at mag-reflect. Naintindihan ba natin ang pinakapaksa ng kabanata sa napanood ninyong video? Gawin muna nating mini sharing po ito. So, ibahagi muna sa inyong mga kaklase or kung sino man ang kasama ninyo sa bahay. Anong damdamin ang pinaka tumatak sa inyo? At bakit? At ngayon, sagutin natin ito. Ano kaya ang nararamdaman ng girero nang siya'y umupo sa lilim ng puno? Ito ba ay dahil sa galit? A. B. Lungkot? C. Pagkawala? Or D. Lahat ng nabanggit? So higit pa sa pagpili ng letra, bakit mo yan pinili? Yan ang tunay na pag-unawa. Hindi lang kung ano ang sagot, kundi kung paano mo ito nararamdaman. Class, napansin niyo ba? Sa kapila ng pagiging gerero, punong-puno ng kalungkutan ang puso ni Florante. Napakasakit, di ba? Ang kalungkutan ay parang mabigat na bagyong dumaan sa kanya. At ang sakit na iyon ay dulot ng pagkawala ng pinakamahalaga sa kanyang buhay. At iyon po ay si Laura.
Kahit gaano siya katapang, kahit gaano kalakas ang kanyang panlabas na imahe bilang isang bayani, hindi pa rin siya ligtas sa malupit na epekto ng pag-ibig. So, lagi po nating tatandaan, class, hindi nasusukat ang tunay na damdamin sa kung anong nakikita natin sa panlabas na anyo o kahit sa tapang ng isang tao. May mga pagkakataon na ang damdamin, lalo na ang sakit ng pag-ibig, ay mahirap itago kahit pa ikaw ay isang gerero. Class, imagine nyo na lang, may minamahal ka, tapos biglang nawala siya. Maaaring naagaw or worse, hindi mo na siya muling nakita. Nagiging galit siya, right? Naluluha sa takot at hinanakit na nararamdaman. Pakiramdam niya parang nawalan ng kontrol sa buhay. Yung tipong wala na siyang magagawa. At ang pinakamahalaga sa kanya ay nawala. So, ganun ang mga heartbreak feelings. Minsan ba na-feel nyo na yan? Yung sobrang mahal mo ang isang tao, tapos sobrang sakit na lang, iisipin na baka hindi na siya sa'yo. O yung takot na baka may mangyaring masama sa kanila. Iyon ang nararamdaman po ni Florante sa kabanatang ito. At iyon ang dahilan kung bakit siya umiiyak at nagagalit. Alam nyo, class, pagtingin natin sa simbolismo ng pagsaksak ng gerero sa lupa, hindi ito simpleng galit lang. Kapag ang isang tao tulad ni Florante ay sumaksak sa lupa, ito'y parang nagpapakita ng matinding damdamin. Hindi siya galit sa lupa, kundi parang sinasabi niya na wala na siyang mapagsabihan ng bigat ng kanyang nararamdaman. Kaya minsan kung sa mga movies makikita po ninyo, ang iba nagtatapon ng mga babasagin, minsan naman kung ano-anong nang tigpapalagi pa, para mailuwas lang ang kulog buot. Yan. So ang lupa ay parang wala ding kasalanan, pero siya ang naging outlet ng sakit at galit ni Florante. Tinutulungan tayo ng lupa na mailabas ang ating pagkawala ng pag-asa, galit at sakit na dulot ng pagkawala ng mahal sa buhay. Pwedeng iniisip ni Florante, wala na akong magagawa. So, he takes it out on the earth, sa lupa. So, minsan tayo rin parang ganun, kapag sobrang bigat na ng nararamdaman natin, hindi na natin alam kung saan at paano ito ipapahayag. Kaya minsan nakakagawa tayo ng mga maling gawain just because of our emotions. So, ganoon kalalim ang sakit ni Florante. At ito ang simbolo ng pagsaksak sa lupa. Class, kapangyarihan ng pag-ibig. Yun ang tema sa kabanatang ito. At kita nyo ba kung gaano kalakas ang epekto ng pag-ibig kay Florante? Umiiyak siya hindi lang dahil sa kalungkutan. Ito'y dahil sa kawalan ng minamahal. Puno siya ng galit sa ideya na may ibang umangkin kay Flerida, kay Laura. At ang malala, handang ipaglaban siya kahit pa ito'y nagdudulot ng kapahamakan sa kanya. Sa mga ganitong reaksyon, malalaman natin na ang pag-ibig ay hindi lang kilig, hindi lang feel good. Masakit din ito, pero may lakas na kayang gumising ng tapang at galit. So tandaan natin, class, hindi laging masaya ang pag-ibig. May mga pagkakataon po, ito'y nagiging dahilan ng ating sakit, pangungulila at kahit takot sa pagkawala. Pero ang matinding pagmamahal, yon ang nagiging dahilan kung bakit nagiging tapang ang galit.
At bakit nagiging lakas ang paghihirap? Class, time for reflection po muna tayo. Isang tanong mula kay Sir Will. Sa iyong buhay, kailan mo naranasan ang isang damdamin? Siguro galit, kalungkutan, o kahit saya. Ito po ay nakakaapekto sa inyong mga desisyon at kilos, right? Kahit sa maliit na bagay. Madalas tayong gumagawa ng mga desisyon na aapektuhan ng ating nararamdaman. Pwedeng sa school, pwedeng sa family nyo, or sa mga friends mo ninyo. Pwedeng ang isang galit, sakit, o saya ay nagdudulot ng pagkilos ng mali. So ano ang mga halimbawa ng ganitong pagkakataon sa buhay? So think about it. Paano nakakatulong o nakakasama ang mga damdamin ninyo sa mga nagiging desisyon po ninyo sa inyong buhay? Class, tingnan natin kung paano ipinakita ni Florante ang epekto ng labis na pag-ibig. So alam natin na ang labis na pagmamahal ay hindi lang maganda, di ba? So dito rin tayo nakikita na minsan ang labis na damdamin or pag-ibig, minsan po nakakawala ito ng kontrol sa mga ginagawa po natin. So parang walang kontrol na tayo. Tulad ni Florante, nararamdaman niya ang galit, lungkot at minsan paghihiganti dahil sa kanyang kalagayan. So dahil dito, hindi na siya nag-iisip ng maayos. Hindi na siya sumusunod sa katuwiran at tungkulin. Kaya naisipan niyang sumaksak sa lupa, which is simbolo ng kanyang galit at sakit. So tandaan po natin, class, kapag ang pag-ibig ay hindi kontrolado, madalas itong nagdudulot ng mga hindi po pagkakaunawaan. So minsan, it leads to conflict. At minsan sa inyo mga estudyante, it leads to mga mistakes or pagkakamali. So magiging marahas ang inyong mga aksyon natin dahil sa mga damdaming hindi natin nakukontrol. Class, nandito na po tayo sa pinaka-importanting bahagi ng ating talakayan. So ang pag-aaral ng ang mga aral na mapupulot po natin sa Kabanata 8. Una po, isa sa pinakamahalagang mensahe ng kabanatang ito ay ang banta ng labis na pag-ibig. Kapag hindi natin ito nakukontrol, maaaring magdulot po ito ng pagkawala ng kontrol sa ating sarili at sa ating mga desisyon. So ipinapakita ng tula na huwag nating hayaang magdikta ang galit at lungkot sa ating mga hakbang. So madalas kasi, ang mga matitinding damdamin na ito ang nagiging sanhi ng hindi magandang mga aksyon po natin. Lalo na kayo, nasa adolescence period kayo. So halo-halo ang mga emotions na nararamdaman po ninyo. So pakaisipin pong mabuti. Huwag padalos-dalos. Huwag agad magpapaapekto sa mga emosyon. Kaya ang aral natin ngayon, alagaan ang ating emosyon at huwag tayong magpapaapekto sa mga matitinding nararamdaman na maaaring magdulot ng hindi maganda sa ating sarili, sa ating mga kamag-aral at sa iba pa. So kung matututunan natin ito, magiging mas magaan ang buhay at mas magiging wise ang ating mga decisions in life. So class, maglaan tayo ng sandali para magmuni-muni. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na galit at lungkot ay napakalakas. Kaya class, tanong ko sa inyo, paano mo maiiwasan na magpadala sa mga matinding emosyon? Isipin natin, kapag tayo'y galit o malungkot,
mahirap magdesisyon ng tama. Pero kung matututunan natin kung paano kontrolin ang ating emosyon, ito'y magiging lakas sa atin, hindi kahinaan. Sumulat tayo ng maikling sagot sa inyong kwaderno. Paano natin magagamit ang mga damdamin upang mas maging mabuting tao at hindi magpadala sa mga pagkakamali. So tandaan natin class, lahat ng emotions ay may dahilan po yan. At kung matututunan natin gamitin ang mga ito ng of course maayos, magiging mas mature tayo at wiser in our decisions in life, right? So tanong ko sa inyo class, may mga pagkakataon ba na ang matinding emosyon tulad ng pag-ibig, galit o lungkot ay nakakaapekto sa mga desisyon nyo or mga ginagawa nyo sa paaralan? Sa mga pagkakataong iyon, anong aral ang natutunan po ninyo? Pwedeng sa school, sa family, mga kaibigan ninyo, mga emosyon natin na naging batayan ng mga desisyon. I-reflect po natin ang ating mga karanasang ito. So, if ever, pwede ninyong i-share sa inyong mga kamag-aral. So, huwag kalimutang isulat din sa kwaderno ang inyong kasagutan. Kung paano natin magagamit ang aral na ito sa mga susunod na desisyon natin sa buhay. So, yun class, natutunan natin sa kabanatang ito na huwag padadala sa bugso ng damdamin. So katulad ng sabi ni Balagtas, ang galit at lungkot ay maaaring magdulot ng maling desisyon. Hindi madali, pero ang kontrol sa ating damdamin ay isang mahalagang hakbang sa paggawa ng tamang desisyon. Dapat nating tatandaan class, sa bawat galit o kalungkutan, may pagkakataon na mag-reflect muna tayo bago po kumilos. So isipin natin kung tayo ay hindi papadala sa mga emosyon na ito at pipiliin po natin mag-isip muna. Mas magandang aksyon. Kaya di ba laging paalala sa inyo ni Sir Will, bago mag-react, bago gumawa ng any actions, pakaisipin ng mabuti multiple times, hindi lang isang beses, dalawa, tatlo, or mahigit pa. So, ayan po. So, makatarungan ba ang ating maging aksyon? Tama po ba ang ating mga desisyon? Pag-isipan po natin, class. So, sa Kabanata 8 po, ito po ang mga mahalagang salita, mga talasalitaan natin. So, basahin niyo na lamang po ito ng mabuti at pag-aralan at maaari rin kayong isulat ang mga halimbawa ng mga paggamit ng mga salitang ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. So marami po ito, so 3 pages po ito. Pag-aralan na lamang po ng mabuti ang ating talasalitaan. Ito din po class, so pag-aralan ng mabuti, Gererong Bayani, Tikas, Pika, Adarga, Umi, Gunam-gunam. Ayan. Ito pa paano? So, mga karagdagang salita, himutok, lilo, bait, linsil. Class, bilang pagtatapos ng ating aralin, magkakaroon tayo ng short quiz, o pagtataya. So, basahin ang tanong at piliin ang tamang sagot mula sa mga pagpipilian. So, para sa pagsusulit na ito, iscan lamang po ang ating QR code. Ibibigay po ni Sir the next slide. Ipapakita ko po ito. Makukuha ninyo dito ang mga tanong. So, tandaan po ng mabuti, sumunod sa mga tagubilin, instruction. At sagutin natin ng maayos ang bawat tanong. So, magandang pagkakataon po ito para mapatibay pa natin ang inyong pag-unawa sa Kabanata 8. Kaya't mag-focus at maglaan ng oras para sa ating short quiz. So, ito po paki-scan na lamang po ng ating QR code. So, ito po ang ating takdang aralin, panuto, sumulat ng isang talata tungkol sa isang karanasan
kung kailan nakaramdam ka ng labis na damdamin. Maaring ito ay pag-ibig, galit, lungkot o saya. Iugnay ito o iugnay ang inyong damdamin sa nararamdaman ni Florante sa kanyang mga pagsubok at laban sa pag-ibig. So, isumite or isubmit po ninyo ang inyong mga sagot gamit ang Word document, yung format na ginagamit po natin with header. So, A4 size, kagaya lamang ng dating yung ginagawa. So, mahalaga, siguraduhin maayos at malinaw ang inyong talata, at mailaad ang ugnayan ng inyong nararamdaman at mga damdamin. Para po sa pag-submit ng ating takdang aralin, pakiscan na lamang po ng QR code. Maraming salamat, class. Sana'y marami kayong natutuhan sa Kabanata 8. So, alalahanin po natin, tanungin po nating sarili. Lahat ba ng mga desisyon ko sa buhay, pinag-iisipan ko muna at hindi ako agad nagpapa-apekto sa mga emosyon? So yun po. Thank you so much, class, for listening. Enjoy the rest of the day. Bye for now.